Susunod si Sara kay Corona, 'di ba? Mag-wheelchair din ba mga kaloys? Alala niyo mga kaloys, nakita ko si Corona nung 2013 dun sa Luneta, yung nag-rally, 'di ba? Pumunta siya kaloys tapos nakaputi din siya tapos ang intindi ng tao dun, binubu itong si Corona, 'di ba? Boo! Kasi nga 'di ba, ang daming mga dilawans na naniniwala na guilty itong si Corona kasi si Corona ay inappoint ni Gloria, 'di ba? Tapos nung sino to, si Noynoy na naging presidente, ayun niligwak ang Chief Justice. Pinakaunang Chief Justice in Philippine history na na-impeach. Kaya ang katanungan ngayon, si Sara na kaya ang pinakaunang Vice President na ma-impeach? 'Di ba, ano mga kaloys, nakakahiya kung ma-impeach ka kasi nga spare tire ka lang eh. 'Di ba? Pero na-impeach ka sa pagiging spare tire. 'Di ba nakakahiya 'yun mga kaloys? Unang-una, record holder na rin yung tatay niya na unang politician, presidente pa, na nakulong sa ICC. Tapos dagdagan pa dito, 'di ba? So bakit 99.9%? Kasi mga kaloys, nakikita natin ang dami. Okay? Ang daming nag-a-apply. Nagpapabango kay BBM. Kasi gusto siguro na sila yung pipiliin ni BBM. 'Di ba sabi ko nga sa inyo mga kaloys, ayon sa Constitution, pag na-impeach itong si Sara, si BBM po ang pipili sa mga senators or congressman. So pipili siya dun kung sino ang gusto niyang maging vice president. Kaya kailangan na 40 years old and above. So hindi pwede si Sandro or yung mga bata. So ang daming nangliligaw ngayon kasi siguro nakikita talaga nila na ma-impeach itong si Sara. Sino ba yung ibang nag-a-apply? Okay. So eto mga kaloys, trending ngayon yung sinabi ni Sharon. So sabi ni Sharon, ito talaga hindi nakapagpigil si Sharon. I have only one vice president there. So tinuro niya si Kiko. My date tonight. Mali your choice, no? So sinabihan niya si BBM. Okay, let's move on. So pinasaringan or parang sinabi ni Sharon na mali kasing pinili mo si Sara eh. So kung titingnan natin mga kaloys, eto yung resulta nung 2022. Ano bang ranking nitong si Kiko? So ayan. So nanalo si Sara by ang laki ng agwat, 32 million, tapos ang sumunod is 9 million. And ito po yung pinagmamalaki ng mga DDS na i-impeach nyo, naka 32 million. Come on. 32 million pa ba? Hindi na po 32 million. The fact na hindi kayo makapag-create ng isang malaking maisog or anumang rally-rally yan, konti na lang po talaga kayo. So karamihan dito sa 32 million ay mga loyalista. Okay, you have to take note. Na itong mga loyalista ay nakadagdag dito kay Sara. And sabi ni Gadon, the reason na tumakbo lang ng Vice President si Sara kasi nga nung nagpa-survey, number 1 si BBM, number 4 lang si Sara. So ayaw siguro mapahiya kaya nag-Vice President. And lumabas din sa bibig ni Sara, di ba, pinakita ko sa yung video mga kaloys, hindi po yung AI, si Sara talaga yon. Okay? Na nung 2022 pa lang, meron na silang articles of impeachment laban kay BBM. Ibig sabihin, nag-antay lang sila na maligwak itong si Martin Romualdez at mapalitan ni Gloria para ma-impeach si BBM at maging presidente si Sara. Okay? So ibig sabihin nun, atat na itong si Sara maging presidente. So noon pa lang ay may plano na silang traidorin itong si BBM. Right? So hindi si BBM ang nag-traidor. Tingnan mo na kung gaano kabait si BBM. Diba? So the probability is very high na itong Duterte talaga ang magka-traidor. So eto ang sinabi talaga ni so kung 32, yung Pinklawan is 9 million. Okay? So I think nahati dito mga kaloys itong kay Tito Soto kasi marami ding nag-boto kay Tito Soto na mga dilawan. So siguro kung wala si Tito Soto baka tataas pa yung magko-close yung gap ni Kiko at saka ni Sara. So yun, dahil nga dalawa silang tumakbo ay nahati. And alam natin na itong dalawa na to ay mga dilawan yan mga kaloys. So dapat hindi pagkatiwalaan itong dalawa na ito. So let's go mga kaloys dun sa sinabi talaga ni Sharon. So ito po ang sinabi ni Sharon. Okay? Hindi po to AI, si Sharon talaga yan, pumayat lang. So ano kayong sikreto ni Sharon mga kaloys? So ito mga kaloys. There's something I do not like about your presidency though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bong and Lisa, please send me Ilocos Bagnet. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there.
my date tonight. So, ayaw pa rin niya kay Sara. Kasi only vice president na niya si Kiko. Asawa niya eh. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. So yan mga kaloys, makikita mo rin yung kahit nakatalikod itong si Mrs. President ay natatawa po siya. Dito sa sinabi ni Sharon. Pero para sa akin mga kaloys, sagutin na natin itong katanungan. Agree ba kayo kay Sharon dun sa sinabi niya na nagkamali ng pili si BBM noong ng Vice President noong 2022? So nagkamali ba si BBM o Sara? Kasi nga, naalala nyo yung sinabi ni Mrs. President na nung nagsabi siya about doon kay Sara sa interview kay Tuning, sabi niya na bakit ganyan si Sara na supposedly unit team, di ba? And nung election time nga mga kaloys, nagtataka ang mga vloggers, pati na rin ako, na bakit hindi sumasali si BBM sa debate. Tapos may nag-comment doon na to protect Sara. Sabi ko, bakit may mangyari pa kay Sara sa sa debate? Meron bang gugurgur kay Sara? Ayun pala mga kaloys, si Sara kasi is hindi po siya matalino. Okay, mahina po siya sa pananalita. Kahit lawyer siya, nagulat nga tayo, di ba, lawyer, ganyan magsalita. So, para hindi masira yung unit team, hindi na rin sasali si BBM ng debate. So, ibig sabihin, hindi sumali si BBM, so, maintindihan ng tao na kung bakit hindi rin sumali si Sara sa debate. Right? So, yun pala talaga ang reason. At nakikita naman din natin, di ba, si Sara sa sasagot ng mga reporters, sa mga katanungan, di ba, ay, hindi ko yan sasagutin. Next question, hindi ko yan sasagutin. Kasi hindi naman talaga siya magaling. Okay? Aside from that, the probability is very high na mas bobo siya kay Lenny. Yan po ang assessment natin. No? Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.